Inutusan nga ako ni mama, ako na muna daw magtinda sa tindahan kasi busy pa daw siya naglalaba. Tatapusin lang doon yung mga labahin, tapos siya na yung magtitinda. Mamaya na lang daw ako matulog. Sabi ko nga sa kanya, magsara na muna ng tindahan kasi wala rin masyadong tao ngayon. Lalo na natutulog yung mga tao dito. Tapos yung mga bata nasa eskwelahan, sayang daw baka may bumili ng yelo. Hindi niya alam kapag nandito ako, mas lalo siya nalulugi. Kasi kapag nandito ako, lahat ng magustuhan ko, kakainin ko. Kaso nga lang ngayong araw, nagsasawa na ako sa araw-araw kong kinakain dito. Kaya tinawag ko na muna si ate para magtinda muna sa tindahan. Hindi yan natutulog. Nagtutulog-tulugan lang para hindi mautusan sa bahay. Kahit nga may bumibili, nagtutulog-tulugan pa rin. Charot! Pero salitan pala kami nagtitinda dito. Ngayong oras talaga dapat nagtitinda si mama. Kaso naglalaba siya. Kumukupit nga ako dito sa tindahan. Kaso ang sungit na nagtitinda. Di tuloy ako makakuha. Chawot! Sa akin talaga yon. Ilagay ko lang kanina. Lumabas pala ako ng bahay kasi bibili ako ng siomay. Medyo malapit lang naman yung bilihan ko. Kaso nga lang sobrang init ngayon. Kaya kailangan kong tumakbo. Wala rin pala masyadong tao ngayon. Kasi halos ng mga bata nasa eskwelahan. Kung wala lang silang pasok ngayon, baka kabilaan na naman yung mga naglalaro ng lato-lato. Dito pala ako madalas bumili ng siomay. Kay Ate Malu. Ang dami nga niyang tinda dito. Pero yung paborito kong binibili sa kanya, yung siomay. Lagi ako nabili dito. Minsan naman kapag tinatamad akong pumunta dito, sinachat ko na lang siya para umorder. Free shipping pa. Eto din pala yung madalas kong inuulam. Lalo na kapag ayaw ko yung luto na ulam. Sinasabay ko na lang siya sa fried rice. Pinalik nga ni Ate Malu yung 100. Wala daw kasi siyang palit. Naubusan na daw siya ng barya. Kaya sabi ko, balik ko na lang kapag bumili siya sa tindahan namin. Kumbaga exchange gift. Charot! Pagkatapos ko nga makabili ng siomay kay Ate Malu, umuwi na din ako at dumiretso na sa tindahan para makain na namin ni ate yung siomay. Ate magkapatid din kami sa binili ko. Kahit wala naman siya na ambag. Salitan din kami kapag may bumibili para patas ang laban. Andayan pala nagko-comment sa inyo para kami magkambal. Pero kaming dalawa hindi namin nakikita na magkamukha kami. Kaya kapag may nagsasabi sa amin sa personal na magkamukha kami, tumatawa na lang kami bigla. Eto palang soft drinks na hawak ko. Tinira ko yan. May bumili kasing isang soft drinks. Pinlastic ko na. Baka kasi hindi ibalik yung bote. Kami papagalitan ni mama. Charot! Nihintay pa nga namin dyan na may bumili ng soft drinks. Kasi nabitin kami sa nainom namin. Charot! Habang wala nga nabili sa tindahan, pumunta na muna kami sa sala para manood ng TV. Ewan ko ba sa mga tao dito, kapag nandito kami sa sala, ang daming bumibili. Pero kapag naman nasa tindahan kami, wala namang nabili. At heto nga, habang walang nabili, tinawag kami ni mama. Pumunta daw kami ng San Fernando kasi naubusan na daw siya ng stock sa mga alak. Mamaya na lang daw namin ituloy pinapanood namin kasi baka daw magsara yung binibilhan niya. Nagpalit na nga ako ng damit, di na ako naligo. Kasi naligo naman ako nung nakaraang araw. Dito na din pala kami kung saan lagi namimili si mama. Balot na balot nga kami magkapatid dyan kasi dito pa sa ibang bansa namimili si mama. Charot! Sobrang init din kasi sa labas kaya nakabalot din kami. Dito pala kami sa loob umorder kasi 2 karton lang ng alak yung pinapabili ni mama. Kaya medyo mabilis lang kami dito. Pagkatapos pala namin dito, balak namin puntahan yung bahay kubo. Nadaanan na din namin kasi kanina. Kaya habang may oras pa, samahan niya muna ako magtingin ng bahay kubo. Nandito na pala kami sa bilihan ng mga bahay kubo. Ang tagal ko na gustong bumili ng ganito. Kaso nga lang yung pinoproblema ko, kung saan ko siya ilalagay. Ipapagiba ko na lang yata yung tindahan ni mama para may pwesto na tong bahay kubo. Charot! Ito pala yung unang pinakita sa amin. Pagpasok mo nga, ito yung bubungad sa'yo. Ang ganda nga ng design sa taas. Ito palang kubo na to. Meron siyang 2 kwarto. Etong una kong pinasukan. Ito yung unang kwarto. Medyo malaki nga siya. Kaya kasyang-kasya yung buong pamilya mo. Kahit isama mo pa yung 2 mong jowa. Kasyang-kasya pati sa taas. Charot! Kapag labas mo pala sa unang kwarto, ito naman yung bubungad sa'yo. Hindi ako sigurado dito. Pero heto na yata yung sala. Nasa sayo na lang kung paano mo siya pagagandahin. Tapos heto naman yung sinasabi ko kanina. Yung pangalawang kwarto. Di pa nga yata tapos. Kasi may ginagawa pa si kuya. Pagkatapos nga namin masilip yung unang kubo, pumasok na kami dito sa loob. Nabutan pa nga namin sila na nagtatrabaho. Dito din daw nila ginagawa yung mga bahay kubo. Meron nga daw sila ngayon, yung for delivery na. Eto nga, pinakita nga sa amin ni ate, ipapadala na bahay kubo. Mas mahal nga lang to. Kasi hetong kubo, pwede na siyang bigyan ng aircon. Wala rin palang masyadong siwang yung kwarto. Kaya pwede talagang lagyan ng aircon. Yun nga lang, mas mahal talaga siya. Kaya nung tinanong ko yung presyo, nagulat ako. Ang mahal pala ng bahay kubo. Mamaya ko na lang sasabihin. Lalo na mas upgraded to. Ang bait nga ni ate, kumuha pa talaga ng upuan para ma-check down namin yung sa loob. Kapag daw gumana yung truck, sabihin lang daw namin magkapatid, stop the truck. Charot! Ito pala yung sa loob ng kubo. Ready na siya kasi meron ng brake. Saka yung mga ibang saksakan. Kaya pala napadpad kami dito sa bilihan ng kubo. Kasi gusto ko sanang bumili ng ganito. Para kapag nai-stress na ako, dito ako pumupunta. Nung una, akala ko magkano lang yung kubo. Nashock na lang ako sa sinabi ni ate. Nasa 250,000 daw yung ganitong kubo. Yung budget ko pa naman dito, nasa 3,000 lang. Charot! Ito pala yung butas kung saan mo pwedeng ilagay yung aircon. Ito na din pala yung huling pupuntahan namin. Napansin ko ngayon, parang ako pa'y nauuna sa nagtitinda. Parang siya tuloy yung pinagbebentahan ko. Chot! Mas mura pala tong pangatlong kubo na napuntahan namin. Ito naman, hindi siya pwedeng lagyan ng aircon. Ito yung lababo nila. Tapos may sala.
sala, tsaka isang kwarto. Dito na muna ako sa taas. Pag-iisipan ko muna kung tatambay na muna ako dito o uuwi na ako. Ayun lang. Bye-bye! Ngayong araw nga ako muna magbubukas ng tindahan. Namalengke kasi sina mama, kaya kami lang magkakapatid dito sa bahay. Pero mamayang hapon darating na din sila. Yung kuya ko pala yung nasa loob. Kailangan kasi may magtanggal ng lock bago ko matanggal to. Heto namang isa, kailangan mong i-type yung passcode para mabuksan mo siya. Late na nga kami nagbukas ngayon. Late na din kasi ako nagising. Pero sinabi ko kay mama, alas 6 kami nagbukas. Pero kapag napanood niya na to, malalaman niya na. Pinagbilin din pala sa akin ni mama na buksan ko na yung mga karton. I-display ko na din daw yung mga gamis tsaka yung mga laruan na nabili namin sa Divisoria. Kung hindi nga lang ako gumagawa ng vlog, baka hindi ko to i-display. Charot! Para kunwari masipag akong anak, kahit tamad naman ako dito sa bahay. Heto pala yung favorite ko sa mga gamis. Yung gami ay, favorite ko siya kasi malaki din yung mata ko. I-display ko na itong mga gamis kasi naubusan na ng gantong display si mama. Kinuha ko nga lang dyan yung grapon na nakatago sa baol. Dating panghuli yan ng daga. Pero ngayon lagay na ng mga gamis. Uy! Charot! Baka totohanin nyo. Wala nang bumili sa tindahan ni mama. Inuna ko na ang ilagay yung paborito kong gami ay kada nahuhulog nga dito kinakain ko. Kasi sayang naman kung itatapon. Kung ilalagay ko naman sa loob ng garapon yung nahulog, sasabihin nyo naman madumi na. Pero nilagay ko pa rin yung nahulog. Hindi ko na pinakita sa inyo. Wala pa din kasing 5 minutes. Charot! Sunod ko nga nilagay sa garapon. Itong gami dolphin. Habang nilalagay ko nga siya dito, gusto ko na siyang kamayin. Kaso nga lang merong video, kaya kailangan malinis tayo. Eto na lang pala yung ginawa ko. Kumuha na lang ako ng plastic para na din mapabilis yung ginagawa ko dito sa tindahan. Medyo marami-rami pa kasi yung gagawin ko. Ang dami pala nagre-request din sa inyo. Sayawin ko daw yung gento. Sobrang dami ng ginagawa ko ngayon. Wala na din akong oras sa pag-aaral ng mga steps. Hindi rin katulad dati. Puro pa-cute lang tsaka sayo lang yung ginagawa ko. Pero ngayon gento na ako. Charot! Kalahati lang pala yung kasya sa mga garapon. Kaya yung iba tinabi ko na muna. I-refill ko na lang yung ibang garapon kapag nakakalahati na. Eto pala yung sunod kong i-display sa tindahan. Yung mga laruang pang bata. Mga pang 90s na din. Eto palang tindahan ni mama. Ito rin yung isa naging daan kung bakit din tumaas yung followers ko sa TikTok. Pumupunta ako sa tindahan kapag di na ako masyado nagtitrend sa mga sayaw. Charot! Kaya nga araw-araw na ako nagtitinda dito. Kasi dati hindi ko pinapabili yung bumibili. Sinasabi ko laging wala kahit meron namang paninda. Kasi busy ako nagko-computer. Shoot! Kapag pala nandito na ako sa loob ng tindahan, dalang na lang ako makapag-cellphone. Sa sobrang daming ginagawa, eto na pala yung naayos ko. Pero alam ko ayusin pa ni mama yan pag uwi niya. Hindi ko pa binuksan itong mga nasa loob ng kahon. Kasi kailangan muna mapaubos yung mga nakadisplay. Sunod ko nga ginawa, yung pagtuhog ng alambre sa mga chichirya. Nakalahati na to ni mama kagabi, kaya ako na lang magtutuloy ngayon. Ilalagay namin yung alambre sa chichirya para i-display na lang siya sa taas. At kapag may nabili naman, sa karton na kami kumukuha. Pero kapag naubusan na ng mga stock, doon na kami sa may display kumukuha. Katapos ko nga malagay lahat ng chichirya sa alambre, display ko muna siya sa taas. Ilagay pala ako ng bote sa taas ng chiller. Kasi diyan ko kanina pinatong yung cellphone ko. Kapag kasi ako lang mag-isa nagbi-video, ilalagay ko lang siya kung saan. May bumibili pala ng alak dito. Napakaaga nga ngayon. Sabi niya sa akin, eto daw yung gagawin niyang kape. Pampagising lang ng araw. Pagkatapos ko nga makapag-display, ay hindi pa pala tapos. Halos kalahati pa lang. Mag-aalmusal muna ako dito. Napagod din kasi ako, kaya deserve kong kumain. May nakita pala akong isang nag-comment. Picture reveal daw yung nakaragay sa freezer. Ako yan, nilagay ni mama. Panakot daw niya sa daga. Simula nga nung nilagay niya yan, medyo nabawasan yung mga umangat sa mga paninda niya. Mukha nga akong tao dyan. Ito kasi sa tindahan, mukha akong aso. Ayun lang, tinda muna ako. Bye-bye! Sana all may pa-ringtone. Charot! Nag-check-in pala kami dito sa hotel. Ngayong araw din kasi yung birthday ni ate. At dito na rin namin sinelebrate. Kasi dito daw niya gustong ganapin yung birthday niya. Nakapanjama pala ako dyan. Kasi kagabi nagpanjama party kami. Tawa nga kami ng tawa. Kasi nakapang OOTD kami lahat ng pantulog. Ayan pala si mama tsaka papa. LQ daw sila ngayon. Charot! Dalawa pala yung kinuha naming room. Kasi kung isa lang yung kukunin namin, hindi kami magkakasya. Ang galing nga nito. Kasi meron pa silang isang pinto para makita mo yung mga iba mong kasama. Eto palang mga kasama ko, tulog na tulog pa. Kasama din pala namin dito si Mami, yung kapatid ni Mama. Sa kanila kami tumutuloy kapag nasa Manila ako. Pumasok na muna pala ako sa loob ng CR. Kasi ilang oras na lang din, bababa na din kami. Nakahanda na din daw kasi yung breakfast. Late na din kasi kami natulog kagabi, kaya late na din kami nagising. Paglabas ko nga ng CR, sabi ko kay Mama, magbukas na siya ng tindahan kasi may bumibili na ng kape. Charot! Eto naman senyor, kakagising lang. Sana all just woke up. Shoot! Pagkatapos nga namin makapaghanda, kinuha ko na tong card para makababa na kami. Sabi ko nga sa kanila, bilisan na nilang kumilos kasi nag-away ni mga bulati ko sa tiyan. At ngayon ko lang pala napansin, si mama lang yung nakasapatos sa amin. Sana all mag-aalmusal lang nakasapatos pa. Chut! Dumiretso pala kami dito sa 4th floor, sa may Spencer. Dito rin kasi kami mag-aalmusal. At sobrang dami din pala ng food nila dito. Kasi buffet din siya. Gusto ko sana mag-almusal lang ganito para magmukhang aesthetic yung araw ko. Kaso nga lang, mas gusto ng mga bulati ko yung ganito. Ayaw daw nila yung cereal at saka yung oatmeal. Chut! Pagkatapos nga namin mag-almusal, palit na din kami ng damit tapos dumiretso kami dito sa pool area. Pero nag-shower na muna ako bago ako
mag-swimming. Ito palang gagawin ko. Ipapakita ko sa inyo yung mga natutunan ko. Nag-aaral pa ako ng swimming lesson. Charot! Ituturo ko pala yung kaway ng aso. Ganito pala yung kumaway yung mga aso kapag nalulunod na sila. Charot! Inaya ko pala sila dyan. Magpaunahan kami. Siyempre ako yung main character dito. Kaya ako dapat manalo. Ako talaga nanalo dyan. Pagkatapos nga namin mag-swimming, umakyat na din kami. Nauna ko na nga silang bumaba. Kasi meron pa akong meeting sa client. May bago nga akong project ngayon. Kaso hindi ko pa pwedeng sabihin sa inyo. Kasi wala naman talaga. Charot! Kunwari lang na may project para lang magmukha akong aesthetic. Kumbaga kunwari may kausap ako. Charot! Pagkatapos nga nun, bumaba na din ako sa lobby. Hinahanap ko na nga kagad yun na Mari Japanese Bistro. Sabi kasi nila masarap daw dito. Kaya itatry muna namin. At saka para maiba na din muna yung kinakain namin. Pagkarating ko nga dito, siniserve na din yung mga pagkain. Eto pala yung in-order nila. Hindi na din ako umorder para sa akin kasi sobrang dami na. Tsaka mukha silang masasarap. Lalo na tong ramen. Nag-request din pala kami sa staff. Pwedeng batiin yung ate ko para sumaya yung babaeng yan kahit paminsan-minsan. Charot! Masaya naman yan kahit walang jowa. Sobrang bait nga pala ng mga staff nila dito. Kaya pagkatapos ng ginawa nila, nagpasalamat talaga ako sa kanila. Happy birthday ate! Pagkatapos nga namin kumain, nagpahinga kami ng ilang oras tapos dumiretso kami dito sa may gym. Medyo marami din kasi nakain ko. Kaya inaya ko din sila pumunta dito para kahit papano mabawasan yung mga nakain namin. Nag-workout din pala ako sa bahay tuwing umaga. Pero hindi ko naman siya nagagawang araw-araw. Siguro nasa once a month. Chot! Sunod ko nga pinuntahan itong treadmill. Medyo lumalaki na kasi yung tiyan ko. Baka bigla din kasi mawala yung abs ko. Pinilisan ko na nga lang dito kasi wala akong dalang rubber shoes. Baka mahulog pa ako sa'yo. Chot! Pero nag-workout talaga ako kapag marami ako nakakain. Lalo na kapag napapansin ko lumalaki na ako. Tapos sinasabayan ko na rin ng diet. Pero ngayon, wala munang diet. At nung kinagabihan na nga, dumiretso na kami dito sa Cactus Jack. Ang ganda nga dito. Nandito yung mga iba't ibang klase ng mga alak. Kung lasenggo ka, magugustuhan mo dito. Charot! Pero nagustuhan namin dito kasi sobrang sarap ng mga pagkain. At sa susunod nga, ganito na rin yung mga lulutuin ko. Pass muna tayo sa mga kawi-kawi. Chawot! Di ko pa kayang lutuin yan mga guys. Pagkatapos nga namin mag-pray, inumpisahan ko na nga lahat ng mga in-order namin dito. Inuna ko nang kinain tong beef ng ribs. Tapos sinabay ko na din tong chicken. Sobrang sarap nito mga guys. Sana masarap din yung ulam nyo. Kasi sobrang busog na mga bulati ko ngayon. Ayun lang. Bye-bye!